Kasi lahat ng mga info na gusto namin malaman, nalalaman din namin kay Mr. JT. The woman behind the PR. The PR application. The PR application. Welcome back po dito sa Buhay Canada. I'll just talk to them, okay? Can you turn that on? Buhay natin sa Winnipeg, Manitoba. So makitrip at makitravel dito sa amin sa Buhay Canada. So right here, Beach Mountain. Pinalik ng turning over. Okay, dito ako sa Myrnas kasi may bibigapin akong tapa. Kasi may bisita kami ngayong araw na to. Yan. And it's around 8 o'clock in the morning. Kaya dito tayo sa tapahan sa Myrnas. Phone tama pala. Side order ulit. Contact the pay? Cash na lang. 18 na. Yan may bayad ba pag may ano? Suka? Yes. So, yun na yung order. Then, after nito, nagluluto na si Aisha ng itlog. So, tapsilog ang sa bahay ngayon. Ayun yung almusal namin nila JC. Tsaka ni Veronica, kasama niya yung 2 kids niya. Diba sabi ko sa kanila ng pa-process yung PR kasi so ongoing pakilis. Wala akong time talaga bro mag ako lang eh. Para mga tao, di ba? Ikaw nga, minsan, may nambabash pa sa'yo Yeah, dati. marami nagbabash. Si Veronica, hello. And syempre, si JC. JC for 3! Yan. Yun, yung clutch. Yun Ito si yung clutch. Jantig ng clutch. Ako hanggang tira-tira lang. Tira-tira lang. So ngayon, kasama ko si JC and si Veronica. Isa sa mga talagang na-meet ko. First namin na-meet nung pagdating nila rito. Kailan yung bro? That was April? That was 2022. That was April 2022. 2022. Siya yung na-meet namin. Siya yung sinundo ko. First time niya dito sa Kasi Manitoba. kaming mahilig sa basketball. Sa basketball lang din. And ngayon, after 2 years, ayan, PR na sila. Congratulations, bro. Thank you. Malaking tulong yung si John Tigno sa amin kasi nag-inspire din sa amin siya na pumunta dito sa Canada, and then hindi kami masyado nahirapan na kasi lahat ng mga info na gusto namin malaman, nalalaman din namin kay Mr. JT. So, yun. Hindi, ito naman, maganda yung naging dahilan nila kasi talagang yung reason mo lang kung bakit ka pupunta ng Canada, yun na magpapahigpit sa iyo eh. Actually, maganda na yung buhay nila sa Cayman eh. Yeah. Di ba? Maganda buhay namin sa Cayman kasi tourist destination lugar. So, maganda rin sahod, tax-free pa. Yeah. Pero you think about it, no? Yung sense of belonging mo is very important. At the same time, yung saan ba magbe-benefit yung mga kids mo. So, di ba? So, yearly, nung nasa Cayman Islands kami, umuwi kami ng Pilipinas para lang alagaan yung mga bata doon kasi expensive din alagaan ng mga bata doon kung nasaan kami nag-work dati. So, from work permit, di ba pre? From work permit. From work permit, 12 years bro. Work permit ako lagi. From Cayman Island. Tapos ito, si Veronica, from Cayman Island din siya. Island, so, And isa sa mga naging dahilan lang talaga nila is to really magsama-sama sila ng kids niya kids namin. dito sa Canada and The best dito sa Canada. sa Canada Pagdating sa family. family. Pero how about yung work mo pre? Work, walang problema. Walang problema. Ano Mahirap, naman, madali. Mahirap siya, pero kapag na-overcome mo yung hirap na yon, parang wala na lang eh. Parang, actually, yung labig nga eh, medyo na de-depress. Marami nagsasabi, ano, Yeah. nakaka-depress daw yung lamig or ano. Pero you realize it, pag na-overcome mo yung hirap na yun, parang ano lang siya eh. Wala na. You can overcome everything. Especially ma-overcome mo siya kapag kasama mo yung family Yeah, mo. that's true. That's true. Diba? Oo. No matter what, kapag kasama mo yung mga anak mo, parang, ay, hindi. Wala na. Wala na yan. So talagang family. Family pa rin talaga yung pinaka-priority nitong ni JC at saka ni Veronica. Kaya talagang kahit mahirap dito sa Canada or sabihin na lang na nakaka-challenge ang Canada, still nandito pa rin sila. Yan. So again, congratulations kay JC and Veronica. Thank you guys. Kailan nyo na-receive yung PR nyo, bro? Ito lang nakaraang Saturdays. This Friday. last Friday. Oo, Friday. Na-receive lang niya. So fresh na permanent resident and it's a new
journey to begin again kasi hindi mo na i-worry yung ano yung status mo rito. Not worry about renewing our work permit. Work permit. Or mapapauwi ba kami or ano, di ba? Kumbaga ngayon And medyo then, relax mga bata na. din, syempre, tuloy-tuloy lang yung pag-aaral nila dito. Which is one of the highest quality ng education dito sa buong mundo. Ano, Yeah, kung may other kukumpara from mo. the US or ano, maganda quality of education din dito sa Canada. Maganda rin. Hindi may kukumpara mo rin naman siya sa US and even syempre kung sa Pilipinas, mas gugustuhin mo naman mag-aral yung kids mo dito. Syempre. Most recognizable kasi education system dito. Yun. Yun lang. So, nakaka-excite lang din kasi na yung mga nami-meet ko dito sa Manitoba, yung nami-meet ko ng mga subscribers from before na nasa ibang lugar, katulad nito, nakakatuwang isipin na sila naman ngayon yung mag-share ng experience sila naman yung mismong personally magsasabi na mas okay din dito sa Canada and yung struggles, challenges nandiyan naman yan, pero syempre yung pinaka bottom line is sino ba talaga or ano ba talaga yung priority mo, bakit ka nag-Canada. So pinaka priority nila is makapag sama-sama sila ng family kasi ito nasa Cayman silang dalawa ni Veronica, nag-aaral ay nagtatrabaho as an OFW. Yeah. Tapos yung pera pinapadala mo lang sa Pilipinas. Tapos ang nag-aalaga sa mga bata is yung mga lola and lolo. So yan, a good shout out dun kay lolo at lola ni JC and Veronica. Lola Vivian, Lolo Lito, Lola Herminia. Yan. Salamat sa inyo. Yan. So ayan, so sa susunod pwede naman na sila ngayon magbakasyon dito, which is true. Pwede, diba? pwede. Pwede sila magbakasyon dito para makasama naman yung mga apo. Ang maganda rito is yung may choice ka eh. Yep. Kesa yung wala kang choice na You have the freedom to choose, no? Sa Canada. yung pangatlo na bumisita dito sa bahay na nagsabi na permanent resident na sila. Ang nauna si Edison, shout out to Edison. Pangalawa si Jojen at pangatlo sila JC. Yep. Yan, maraming More power kay JT. Siya yung talagang nag-inspire sa amin, guys. Subscribe, like, and support John Tigno's YouTube channel. Yun. There's more na magkakasama pa kami ni JC kasi wala eh. Basketball sa basketball court kami nagmi-meet up nito eh. So yan, mas pag sa mga more basketball events to come, ito, kasama ko. Basketball because Oh, really? Yeah, we go there. You go there? He You always go He there. also go there to... Wala na. Naghang bigla. Maraming salamat and congratulations. Thank you so much. Malaki Yeah. ang ano ko dito kay JT. Malaki ang aming utang na loob din. No, Kasi walang marami utang na silang loob. It's about the inspiration. Inspiration, yes. Na maka-inspire and maano mo siya, ma-forward mo sa Yep, ibang tao. yep. So, for me naman, naipasa ko na sa kanila. So, it's time for them naman na makapag-share at makapagturo din sa ibang mga gustong pumunta rito. Especially may mga nami-meet ka na ngayon na bago. Sa mga sa mga nag-i-inspire na pumunta ng Canada or mag-work, so wag kayong mawawalan ng loob, kasi it took me around like 2 or 3 years bago makapunta dito. 2 to 3 years? 2 years. 2 years? 2 years something. Kasi naghanap ako ng work kasi tapos pasa-pasa na ako resume. Non-stop yun. Yeah, oh. Kaya kung walang nagre-response sa inyo, mag-pass lang kayo, magpasa lang kayo na magpasa. Yeah. Opportunity will knock, Huwag kayo mawawalan ng loob and then, pray to God. The woman behind the PR. The PR application. The PR application. And do some research about it. Yeah, siya. Siya yung And ask everyone. Siya yung nagbabag. gather yung info. Yeah, siya yung nagbabag kung kani-kanino, pero ayan, hayaan mo na. Oh, dito kasi PR na. Mahilig din mag-research siya, no? Say, hello po. Hello po. You say hi to your lola and lolo. Oh, say hi Lola. Hi Lolo. What's the name of your lolo? What's the name? Lolito. Oh, wow, slang. And who's the Lola? Lola. Lola Edna. And Lola Edna. and Yun yung lola sa tuwa. Oh, Lola I don't know. Lola Bibian. Lola Vivian. Okay, shout out po. Shout out po. And Lola Herminia. Harvenia. So guys, tip ko lang sa mga nag-aspire na pumunta dito sa Canada. Kung nagtatrabaho kayo sa abroad,
or nagbabalak kayong okay pumunta dito ng Canada, I suggest talaga mag-ipon muna talaga kayo ng pera. Mag-accumulate kayo ng certain amount or fund sa bangko nyo bago kayo mangarap pumunta dito. Kasi pag punta nyo dito at walang-wala kayo, mahirap talaga yon. Sa case namin kasi, 12 years ako nag-work sa Cayman Islands. Nakaipon naman kami ng good amount of money para makapagsimula dito. Although, nung pumunta kami dito, mahirap talaga. Pero nakatulong din yung funds na naipon namin para makapagsimula dito. Malaking bagay yung wala kang binabayarang sasakyan dito sa Canada. Ang bagay yan. Yeah. So yun yung tip. Malaking tulong yon yung funds na yon. Hindi dahil sa Pilipinas, sa atin, luxury na yon. Yeah. Pero pagdating dito sa Canada, necessity ang sasakyan. Especially dito sa Manitoba. Yup. Especially dito sa Manitoba, in which na bus lang yung pinaka-accessible mo na biyahe. Especially as well na meron kang mga kids na kasama. Ang hirap yung mag-bus ng mga kasamang bata. Diba? Yup, that's true. Naranasan namin yan. Actually, nung bago kami dito, nagbabas pa kami nun kasi wala pa akong license nun. So, inabot din kami ng ilang buwan nun bago kami makabili ng sasakyan. Siyempre, kumuha muna akong license. Lalo na sa work ko, kailangan ko mag-drive ng van. So, nandun yung pressure sa akin na kailangan kong pumasa, no? Sa licensure exam, which is medyo tricky din ng konti. So, awa naman ng Diyos. So, yun. Naging okay naman ang lahat. So, just work hard. You know, huwag kayong give up sa mga pangarap mo. And magiging okay kayo dito. Yun lang yan. So, dito ko natatapusin ng video na to. Maraming salamat. And, we'll see you on to the next one. Again, hindi ko alam kung sino ang susunod na permanent resident it's either from international student, work permit. Hindi ko alam kung sino yung susunod. We're going to see you on to the next one. And again, sinasabi ko lagi, makitip, makitrip, at makitravel. And we'll see you on the next video. Gusto yun. Peace. Yung ba yung inaantay mo? Oo, inaantay ko.